banan sa atong officer in charge sa Danao City Investment and Promotion Center kanhi Kongresista Red Durano, sa atong hepe sa Danao City PNP, Police Lieutenant Colonel Hendrix Bangkuleta, ug ang mga sakop sa Danao PNP nga nag-maintain sa kahapsay ug kalinaw sa atong dakbayan. Sa atong City Local Government Operations Officer, Ms. Cyril Pidor sa DILG Danao, sa Division Superintendent, Mr. Roselier Helig, ug sa atong DepEd Division of Danao Personnel, mga heads sa national agencies, mga kawani sa laing-laing buhatan sa atong lokal nga panggamhanan, mga tinahod nga bisita gikan sa pribadong sektor, mga opisyales sa barangay ug sangguniang kabataan, sa amahan sa barangay Masaba, Kapitan Sulpicio Perez, ug mga kaubang opisyales, mga dayong leaders, higalang Danawanon, masidlakon ug mapahiyumong adlaw kanatong tanan. Karong tuiga, akong gitimaan ang ika-25 nga kasumaran sa una nakong paghahimong mayor ing atong pinalanggang dakbayan sa Danao. 25 years of service to the people of Danao. Tuguti ko sa pagpaabot sa akong kirsing-kasing nga pasalamat sa inyong padayong pagsuporta sukad pa ni adtong tuig 2001 hangtod karon. Since 2001, we continue to usher Danao to the new millennium, more than ready, ever more connected and responsive to the challenges of the rapidly changing world. 25 years ago, you gave me the opportunity to serve, entrusted to me the future of the city we call home. 25 years since, I am proud to say this, fellow Danawanons. Look how far we have come. But let us set our sights to 25 more years and beyond, to 2051 and beyond, and let the children decide our places in history. In the next 25 years, let us remember that stronger connectivity leads to better opportunities. Since 2001, we continue to strive to making sure that Danao City is Northern Cebu's gateway of opportunities. Sa milabayng nga usa ka tuig ning atong bag-ong termino sa pagdumala, adunay duha ka dakong hagit nga miabot sa atong dakbayan. Apan sa matag hagit, sa matag krisis, atong nakita ang oportunidad nga mas mapalambo pa ang kalidad sa atong pagserbisyo. Matag krisis, misukod sa atong katakos, isip usa ka leader. Una, ang hagit dala sa gubat sa Middle East nga adunay epektong ekonomikanhon. Ikaduhang hagit mao ang gikan sa kinayahanan
sa dala sa bagyong Tino ni adtong Nobyembre. Gibaha ang dulan sa 14 ka barangay nga miresulta sa pagguba sa atong mga kabtangan ug kinabuhi, mismo ang atong City Hall na lunupan dala sa grabing pag-uwan. Bisan pa man niini, atong napamatud-an nga mas lig-on ang danawanon batok sa bisan unsang hagit sa panahon. Dili natong napabarog ang atong dakbayan, dalumpyuhan ang kadalanan. Atong pasalamatan ang atong mga department heads ug ang mga kawani sa LGU nga mao'y nangulo sa atong clearing operations. Kuyog sa mga voluntaryo sa naglaing-laing barangay, hilabi na sa kabukiran nga miabag og mga pribadong grupo ug kompanya. Special mention also to our multi-awarded City Disaster Risk and Reduction Management Office under the leadership of Mr. Roland Jixjik Reyes for spearheading the NOW's preparedness and response efforts. Ato usab pasalamatan ang atong City Engineering Department sa pagpangulo sa atong paspas nga clearing operation. Isip pasiunang tabang, nakahatag ta og assistance sa mga nabiktima sa baha dala sa bagyong Tino. Akong gimanduan ang atong CDRRMO nga isiguro nga mas mahimong localized ang programa sa community resiliency pinaagi sa Barangay Emergency Response Team. Masiguro nga sa tanang barangay adunay saktong kahanas ug kaalam ang katawhan panahon sa katalagman. Ato usab gimanduan ang atong City Engineering Office sa pagpahigayon og regular nga declogging sa mga drainage sa atong dakbayan, hilabi na sa mga lugar diin vulnerable sa baha. Ato usab gimanduan ang atong City Environment and Natural Resources Office sa pagsiguro sa kalimpyo sa atong kasapaan ug pagproteher sa atong kabukiran. Kinahanglan adunay aktibong partisipasyon ang komunidad sa pagpanalipod sa atong kinaiyahan. Sa atong depensa, ibalhin nato ang location. Dili na pagatukuron sa iyang karaan location sa poblasyon. Ato na kining i-integrate sa atong riverside protection para doble ang atong panagang unahan sa mga kabalayan sa Ilaya, Ginakot. Mupugong sa baha sa mga low-lying communities sa Ginakot, Tabuk, Suba, Taytay ug poblasyon. Tungod sa kadaot sa bagyo, hilabi na sa mga national projects sama sa mga tulay ug kadalanan, padayon ang atong pakig-alayon sa Department of Public Works and Highways aron malakip sa ilang Quick Response Fund or QRF ang mga nadaot nga kadalanan, tulay ug ang mga riverside protection sa Barangay Ginakot ug Barangay Suba nga iya sa DPWH. Bisan pa man sa mga hagit sa panahon, atong napamatud-an nga ato kining malingkawasan pinaagi sa atong panagiusa ug paningkamot isip usa ka konektadong dakbayan. Wala malihis ning mga krisis ang atong direksyon ubos sa atong 5-point connectivity agenda.
Padayon ang atong paningkamot nga mas mapalambo pa ang atong dakbayan ug labaw sa tanan mapalambo ang kinabuhi sa matag pamilyang danawanon. Sulod sa usa ka tuig nga pagdumala atong nahuman ang 99 ka mga proyekto. Padayon ang trabaho sa 14 ka proyekto. Atong napasugdan ang 21 ka proyekto. Ubos sa atong Special Education Fund, atong na-implement ang dulan sa 25 milyones pesos nga infrastructure isip suporta sa edukasyon. Padayon usab ang atong suporta sa kabaranggayan sa ilang mga request sama sa mga infrastructure projects, socio-cultural ug uban pang panginahanglanon. At present, nakahatag ta og worth 7 million pesos nga suporta pinansyal para sa kabaranggayan. Pinaagi usab sa tabang ni Governor Pamela Baricuatro ato ng pagasugdan ang mga laing-laing proyekto. Lakip nini ang improvement sa atong waterworks system diin mas mudako ang atong kapasidad sa pagpundo og tubig, mas mapalambo ang serbisyo sa patubig. Atong hatagan o gibugaton ang pag-improve sa serbisyo sa waterworks, pagtubag sa mga hinalaling concerns sa mga konsumador, pagsiguro og stable nga supply sa tubig, kasaligan nga serbisyo mo'y atong prioridad para sa Waterworks Division. Ning atong administrasyon, walay lugar ang langay nga pagtagad sa suliran. Kinahanglan, paspas, abtik, o mapahiyumon. Tanang problema, kinahanglan solusyonan, dili rasunan. Laing proyekto gikan sa Kapitolyo mao ang Ginaco-Tabok Bridge nga mupamubo sa biyahe, mu-connect sa Barangay Ginacot o Barangay Tabok. Kini pipila lamang sa mga proyekto nga bunga sa atong panagiusa sa pakigtambayayong sa liderato ni Governor Pam Baricuatro. Ang atong bag-ong merkado ana-ana sa 80% ang nahuman. Atong paningkamutan nga hingpit na nato kining maablihan first quarter of 2027. Usa kini ka moderno nga eco-friendly nga smart market. Labing una sa Sugbo ug usa sa kinadak-an. Ang pagpabarog nini kay bunga ragyod sa paningkamot nato isip usa kadakbayan. Ato usab gipangayo sa Regional Development Council ang endorsement sa atong mga proyekto aron mapunduhan sa national government. Number 1, Danao City Sports Complex and Convention Center. Number 2, Solid Waste Management Facility. And number 3, mga reclamation project sa barangay poblasyon para sa mas lapad nga commercial center o sa barangay Sabang para sa usa ka industrial center diin makahatag og dugang trabaho para sa mga danawanon. Ug number 4, rehabilitation and repair of all national infrastructure projects damaged by Typhoon Tino.
in all infrastructure projects that we have undertake as a city, we hold on to a golden standard. We have to make sure that these are safe, secure, and sustainable. Tungod sa dekalidad nga mga proyekto sa infrastruktura sa atong LGU, giila ang Danao City isip Subay Bayani 2025 Exemplar Awardee sa Department of Interior and Local Government. This award is a testament to our city's commitment to transparency and the quality of work we undertake in the implementation of infra-related projects. Moving forward, it is the priority of this administration that we shall demand to take an active role in the implementation of national projects. We have to ensure that this public infrastructure must be up to standard, safe for the community, and it must be responsive to the actual needs of the locality. Sa hisgutanan sa social services, padayon ang serbisyo sa atong ayuda office aron makatubag sa mga panginahanglanon sa mga Danawanon panahon sa lain-laing kakulian sama sa hospitalization, mga laboratory o mga tambal ug abag sad panahon sa kamatayon. Matag Danawanon nga moduol, mahatagan og garantisadong pasiunang tabang gikan sa panudlanan sa atong dakbayan. Flagship program usab ubos sa atong ayuda office mao ang libreng pabahay nga sukad sa pagsugod niini nakahatag nata og 121 ka libreng pabahay. Ang atong City Health Office padayon sa paghatag og libreng serbisyo. Libreng check-up, libreng laboratory, libreng tambal, libreng dental services. Aduna usab kitay mental health services nga gi-offer sa atong City Health. Apan dili lang diha kutob ang serbisyo sa atong City Health. Mas gipaduol pa kini sa katawhan pinaagi sa atong Barangay Affairs Office. Padayon ang atong pagpahigayon sa dayong Community Mobile Clinic. Padayon usab ang pagpalig-on o pagpalambo nato sa atong panderbisyo ubos sa inisyatiba sa atong City Human Resource Management Office. Sa kasamtangan, aduna kitay 80 ka mga medical professionals sa atong City Social Welfare and Development Office. Formal na atong gibuksan ang Early Childhood Care and Development Office sa atong dakbayan. Mao kini ang pinakauna nga sa tibok probinsya sa Sugbo. Ana usab ang atong suporta sa first 1,000 days of life para sa bata ug ang atong masusisyanong pagkaon para sa batang Danawanon in nutrition feeding programs. Testamento kining tanan sa atong pasalig sa kanunay atong proteksyonan ang interes sa atong kabataan. Nakabot sad nato ang ideal functionality level sa atong local council for the protection of children o giila sa DILG. Nagpadayon usab ang lain-laing mga programa sa atong City Social Welfare and Development Office. Ato usab gipakusgan ang atong scholarship program pinaagi sa bag-ong natukod
nga Danao City Education and Development Office. Mao kini ang buhatan nga nagatutok sa pagpahigayon og libreng edukasyon para sa mga Danawanon nga nagtungha sa kolehiyo. Pinaagi usab sa atong ayuda office, gipahigayon nato ang pag-apod-apod og educational assistance para sa kadtong wala nakapasar sa scholarship examinations. Sa kasamtangan, sa milabay nga tuig, adunay 116 ka city scholars ang migraduar. Padayon usab ang pagsuporta nato sa 555 ka mga Danao City Scholar. Laing abag sa pagtuon sa atong kabataan, mao ang libreng Wi-Fi sa kabaranggayan. Pinaagi sa paningkamot sa atong City Information Communications and Technology Office, ihatagan nato og dugang gibugaton ang connectivity sa tanang 42 ka barangay ning atong syudad. Padayon usab ang paningkamot sa buhatan sa CICTO sa pag-encourage sa mga telecommunications company aron maabot sa kabukiran ang kusog nga koneksyon to expand beyond the population area or 5G connectivity. Apan dili lamang kutob diha ang atong programa. Pinaagi sa atong Public Employment Services Office, padayon ang paghatag nato og mga libreng skills training diin dulan 2,000 na ka mga Danawanon ang nakapahimulos sulod sa usa ka tuig. Anaa na usab ang libuan nga manadanawanon nga atong napangitaan og trabaho pinaagi sa atong mga partner communities. Pinaagi usab sa giya sa atong Vice Mayor, gihingusgan nato ang Danao City Livelihood and Enterprise Development Office nga ang katuyuan mao ang pag-improve sa programa nato sa panginabuhian. Ma-integrate ang tanang livelihood programs ug mahatagan og dugang focus. Nagpadayon usab ang atong mga programa para sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura. Ang atong City Agricultural Services Office padayon sa pag-apod-apod og mga binhi o paghatag og training og mga bag-ong kaalam sa atong mga mag-uuma og mananagat. Sa natad sa turismo, gikonsidera nato nga usa kini sa pamaagi aron makahatag og dugang oportunidad sa panginabuhian hilabi na sa komunidad. Mitala kita og libuan ka mga bisita sukad ni adtong miaging tuig nga misaka sa lain-laing natong mga bukid dinhi sa Danao. Sa tuyo nga adunay kalambigitan ang komunidad, gidasig nato sila nga maoy mag-maintain sa kahapsay o kalimpyo sa mga trail isip mga forest rangers. Ang komunidad duol usab sa 1,000 Mangrove Forest Eco Park, gihimo natong partner sa pagpahigayon sa lain-laing aktibidad alang sa mga turista. Isip gateway of opportunities, padayon ang mga dagkong kompanya nga anaan himutang sa atong dakbayan. Ang Minebea Mitsumi nga nag-empleo og dulan sa 20,000 ka empleyado sulod sa 4 ka dekada, padayon ang pag-expand niini. Gani, anaan usab sila'y bag-ong 2-story building nga pagabuksan sulod sa ilang complex. Makabugna kini og lain pang dugang nga mga trabaho. Ang Jollibee Group
miabli usab sa ilang labing dakong logistics hub dinhi sa Danao. Makita usab nato nga hinay-hinay na sa pagbarog ang Casa Mira. Dili lamang kini usa ka housing development apan naa usab mga retail stores o commercial center nga moabli sulod niini. Padayon ang atong pagsiguro nga kanunay business friendly ang atong dakbayan. Giamuman nato ang laing-laing mga micro, small and medium enterprises dinhi sa Danao. Ginumduman nga atong gipatuman ang Smiling City Hall sa pagsiguro nga mahatagan o gibug-aton ang pagpatuman sa atong tahas sa pag-alagad. Ipakusga nato ang pagpatuman sa Danao City Freedom of Information Ordinance. Masiguro ang mas abli nga pagdumala ug mas aktibong partisipasyon sa katawhan. Atong hatagan ug mas sayon nga access sa impormasyon sa gobyerno ang matag Danawanon. Dakong garbo nato nga usa ang Danao City sa nominees sa business-friendly cities sa tibuok nasod. Formal kitang giduso sa Cebu Chamber of Commerce and Industry ISIP National Awardee. Ipadayon nato ang professionalization sa atong LGU workforce, yawi sa kalambuan sa Danao, ang pagpalambo usab sa kalidad sa atong panderbisyo. The people deserve first-class service. Positibo ang atong panlantaw sa umabot nga mga katuigan. Hilibina nga hingpit na natong napasar ang Comprehensive Land Use Plan. Mao kini ang dokumento nga kanunay pangitaon sa mga dagkong investor. Maximize nato ang ekonomikanhong potensyal sa atong dakbayan. Gitutukan usab nato ang pag-increase sa atong income isip usa ka dakbayan. Kini para hinay-hinay natong makabot ang mga rekisito aron mahimong first-class city, pinaagi sa epesyente nga koleksyon sa buhis. Mitala kita og average nga 7% increase sa koleksyon sa atong dakbayan. Ang dugang income upasabot og dugang budget alang sa mga programa sa infrastruktura ug alang usab sa social services sa atong dakbayan. Atong pasalamatan ang atong maabtik nga Local Finance Committee, ang atong multi-awarded Grand Slam Accounting Office o boss sa liderato ni Mr. Jovinal Dagatan, sa atong City Budget Office, sa City Treasurer's Office, ug sa atong City Planning and Development Office. Hagit namo nga doble ang mabalik nga programa ug serbisyo nganha sa tagsa-tagsa kadanawanon. Ato usab ipaabot ang atong mainitong pagbati sa atong maabtik nga Legislative Department o boss sa liderato sa atong Vice Mayor, Ivy Dorano. This past year, they have shown to us a dynamic, proactive, and responsive legislation. I also wish to note their creative, novel, and ingenious approach to social legislation. They have created the Legislative Implementation Unit and their Balaod 360 initiative, bringing closer to the people the Sangguniang Panglubsod.
He have passed timely and relevant legislation. Mao kana ang pipila sa mga nakabot nato sulod sa usa ka tuig nga pangalagad. Nagpadayon ang trabaho sa tanang opisina sa City Hall. Gidapit nako ang tanan. Hilabi na ang atong kabatanunan nga mosalmot, mopahimulos sa lain-laing programa o serbisyo sa atong LGU. I encourage the youth to be our critical collaborators. Help your LGU improve its services. Now, you may ask, where is Danao headed next? Danao is moving towards becoming a more connected, resilient, and opportunity-driven city. One where infrastructure is stronger, the environment is protected, governance is more accessible, social services are more responsive, and global opportunities are made more accessible to every Danawanon. Apan, nagkinahanglan ang gobyerno sa inyong suporta. Mga higalang Danawanon, sa 25 katuig natong panagkuyog, atong napamatud-an nga ang pagpangulo dili trabaho sa usa ka tawo lamang. Kini kabahin sa pagtinabangay, pagdayong sa tanan, ug pagpahinungod niini sa mas labing dako nga katuyuan. Leadership is about building meaningful connections and seizing greater opportunities. Ang pagpangulo kabahin sa pagpanday ug mahinungdanon nga koneksyon ug pagsakmit ug dakong mga oportunidad. Daghang salamat ug masidlakong adlaw kanatong tanan.